May bagong tropical depression sa Western Pacific. Habagat naman, patuloy na nagbabanta sa malawakang pag-ulan sa Luzon. Magandang araw Pilipinas, ngayong Sabado. Ngayong araw mayroon dalawang malaking bagay na kailangan tutukan sa ating weather monitoring. Una, ang dating binabantayang LPA08B o Invest 98W sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay naiulat ng na-develop bilang isang tropical depression. Ikalawa, kahit wala na sa monitoring domain ng Pag-asa ang Typhoon Dolphin, patuloy pa rin itong minomonitor dahil sa tinatawag nating wobbling motion o bahagyang pag-alog sa direksyon ng paggalaw na maaring magdulot ng posibilidad na muli itong pumasok sa monitoring domain. Pero sa ating bansa, hindi lamang ang tropical cyclone ang dapat nating bantayan. Mas agarang banta ngayon ang southwest monsoon o habagat. Dahil ilang bahagi ng Luzon ang nakaranas ng pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Ang bagong ulan ay maaring mabilis na magdagdag sa tubig ng mga ilog, drainage system at mabababang lugar. At ito ang malaking tanong ngayong araw, lalakas pa ba ang bagong tropical depression sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility? Maaari ba itong magkaroon ng epekto dito sa ating bansa? At higit sa lahat, gaano kalakas ang ulan na maaring ibigay ng habagat sa Metro Manila, Central Luzon, Southern Luzon at Western Luzon sa mga susunod na araw? Iyan ang ating susuriin ngayon. Para maging updated ka lagi sa panahon, i-like, i-share at i-subscribe mo lang ang ating channel. Mga kababayan, kung kayo nasa lugar na nakakaranas ng malalakas na ulan, baha, thunderstorm o malalakas na hangin, manatili lamang hanggang dulo dito sa ating ulat dahil ilalatag natin ang mga lugar na dapat bantayan sa mga susunod na oras at araw. Ngayong araw, nakataas ang orange warning level sa mga sumusunod na lugar. Zambales, Bataan, ilang bahagi ng Pampanga, ilang bahagi ng Bulacan, ilang bahagi ng Cavite at ilang bahagi ng Batangas. At napakahalaga ng mensahe ng warning na ito, flooding is threatening. Ibig sabihin, hindi na lamang ito simpleng posibilidad ng pag-ulan. May posibilidad ng magkaroon ng mapanganib na pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas, mabababang lugar at tabing ilog, urban areas na mabilis bahain at mga lugar na may baradong drainage. Sa Pampanga, kabilang ang orange warning areas, ang Porac, Florida Blanca, Lubao, Masantol, Macabebe, Sasmuan, Minalin, Guagua, Bacolor at Santa Rita. Sa Bulacan, kasama ang Kalumpit, Hagonoy at Paumbong. Sa Cavite, Ternate, Maragondon, Magallanes, General Emilio Aguinaldo, Naik, Tansa, Indang, Alfonso, Trece Martires, Tagaytay at Mendez. At sa Batangas, Nasugbo, Lian, Calatagan, Balayan, Tuy, Talisay, Laurel, Lemery, Agoncillo, Calaca, San Nicolas, Balete at Tanawan. Mga kababayan, sa mga lugar na ito, huwag nang hintayin na tumaas ang tubig bago kumilos. Kung ang inyong bahay ay nasa mababang lugar at mabilis bahain, ihanda na ang importanteng gamit. Ngayon, punta tayo sa pinakamahalagang development ngayong araw, ang LPA08B na minomonitor bilang isang Invest 98W sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay naiulat na na-develop bilang isang tropical depression. Napakahalaga nito pero kailangan nating linawin. Hindi pa ito nangangahulugan na may bagong bagyo ng direktang papasok sa ating bansa. Ang sistema ay nasa Western Pacific at nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. May mga analysis na nagpapakita hindi pa gaanong kataas ang posibilidad na mabilis na intensification sa loob ng susunod na 24 oras. May estimated maximum sustained wind na ito na nasa 40 hanggang 50 kilometers per hour at may pressure na sa paligid na 1,004 hectopascal. Kaya batay sa ibinigay na monitoring information, ang satellite presentation nito ay inilalarawan bilang isang loosely organized wave na unti-unting bumubuos ng closed circulation. At dito nagiging interesting ang ating weather pattern. May ilang environmental factors na pabor sa development. Una, warm sea surface temperature na nasa paligid ng 29 hanggang 30 degrees Celsius. Ang mainit na karagatan ay nagbibigay ng energy at moisture sa tropical disturbance. Ikalawa, may moderate wind shear na nasa humigit kumulang na 15 hanggang 20 knots at hindi ito perfect pero hindi rin ito sobrang lakas para agad punitin ang sirkulasyon. Ikatlo, may poleward outflow na tumutulong sa pag-alis ng hangin mula sa upper portion ng system. Kapag mahusay ang outflow, mas madaling magkaroon ng upward motion at convection. Ngunit
may malaking tanong pa rin. Magtutuloy ba ang organization ng sirkulasyon na ito? Yan ang kailangan nating bantayan. Sa ensemble guidance, may mga model member na nagpapakitang maaari maging mas organized ang sistema sa mga susunod na 36 hours. May mga forecast na nagpapakitang maaari itong gumalaw generally north-northeastward, ngunit may uncertainty pa rin. Hindi pa rin dapat sabihin ngayon na tiyak itong lalakas ng malaki o tiyak itong papasok dito sa ating bansa. Sa ngayon, ang bagong tropical depression ay hindi pa direktang nagbibigay ng pangunahing epekto sa ating bansa batay sa lokasyon na ibinigay. Ang immediate threat sa Pilipinas ay nananatiling southwest monsoon, kaya huwag nating iugnay agad ang bawat malakas na ulan sa bagong tropical depression. Ang malawakang ulan sa Luzon ngayon ay may direktang nauugnay sa habagat at moisture-rich sa atmospheric pattern. At yan po ating quick update sa ating panahon ngayong hapon. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.